Kain, boss. Ito na yung part 2 natin mga boss nung nangyari sa amin kagabi sa Afland Cebu po. Tapos eto nga sa part na to nagkikwento sa akin si kuya pero di ko talaga siya maintindihan. Tapos may bigla siyang tinuro sa akin. Pero nakikinig pa rin ako sa kwento niya tapos panaytango pa rin ako. Parang nagkakaintindihan lang kami. Di ko alam kung bakit eh. At dito nga mga boss nagtataka kami kay kuya kung bakit kapag may dadaan is bigla siyang lumalayo sa amin. Tapos kapag nakadaan na yung dadaan ay bumabalik siya sa amin para magkwento. Dito nga nakita ko yung kamay niya na may lighter kaya tinanong ko kung naninigarilyo siya. Tapos sabi niya daw meron daw kaya ayun binigyan namin. Pero dito sa part na to parang may sinasabi sa akin si kuya bago siya nagsindi ng sigarilyo. Pero di ko talaga naintindihan eh. Tapos din sa part na yun nagpaalam sa akin si kuya. At ang sabi sa akin dahil binigyan mo ako ng smoke huwag kang aalis antayin mo ako may ibibigay ako sa'yo. Kaya nagtaka ako tol. Ano yung ibibigay niya sa akin? Tapos dito nga mga tol mga ilang minutes bumalik ulit si kuya. Tapos sabi ng tropa ko andyan na tol. Kaya ayan sinalubong ko agad kasi balay ko di ba kung anong dala niya pagbalik. Kaya buti na yung safe di ba? Nag-aaya nga yung mga tropa ko na aalis na daw kami pero sabi ko mamaya na tol safe naman ata tayo mabait naman ata si kuya di ba? Kasi kung hindi siya mabait siguro kanina pa kami sinaktan niyan. At dito nga sa part na to panay sa akin si kuya hanap sa akin ng plies daw kasi may tatanggalin daw siya. Sabi ko wala akong plies tol wala din ako mga tools kaya ayun sabi niya madali lang sana to kung may plies eh. Tapos nagulat ako tol linubad niya yung kwintas niya na mayroong bala ng baril. Di ko alam kung bakit eh. Tapos yung hawak niyang patalim, yan yung binubukas niya dun sa parang sa bala ng baril, yung nasa unahan. Di ko alam ang tawag dun eh. Yung kapag pumutok yung baril, tapos yung tumatalsik, tapos bumabaon sa katawan ng tao. Yun. Tapos dyan mga tol, talagang pinipilit niya mabuksan. Tinatanggal niya gamit niyang patalim. Dito talaga mga tol, nakapokus ako sa ginagawa niya. Tapos habang kumakain ako dyan, tinitingnan ko lang yung ginagawa niya dyan eh. Pasensya na ya kasi food is life ako eh. Ako yung nakausap mo, kaya eto, habang magkausap tayo, kumakain ako. Kung ano ba yung gawin mo dyan, bahala ka basta kumakain ako. Sa ilang minutong paghihirap ni kuya, ayun nga mga tol, natanggal na. Tapos yung bala nandun tinuturo ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong pang pinupulot niyang iba dyan eh. Tapos nagulat ako nang may binigay siya sa akin. Tapos may sinasabi siya pero narinig ko lang talaga is diamond. Totoo daw. Not sure ha, pero ang sabi niya totoong diamond daw to. Dahil binigyan ko daw siya ng sigarilyo, ibibigay niya yun sa akin at ingatan ko daw. Ayun nga mga kuys, nagpaalam na si kuya sa amin. Pero kung di niyo napansin, hiningi niya pa yung isang sigarilyo dun sa nakahawak ng tropa ko. Pero binigay na namin dahil di ko alam kung ano tong binigay niya sa amin eh. Actually hindi talaga ako naniniwala sa diamond pero di ko alam kung true to or fake. Kaya gusto nyo bang makita to mga tol? Abangan nyo sa part 3 ng video na to kung gusto nyo makita yung binigay sa amin. Ayun nga, naku-curious nga ako dyan eh. Di ko pa pakita sa camera kasi abangan nyo sa part 3. Hanggang dito na lang. Bye bye.